ito mga kababayan, ito yung magaling. Attorney Rowena Guanzon. Pakinggan natin ha, yung mga banat ni Attorney Rowena Guanzon sa nangyaring suna nga ni Pangulong Marcos Jr. Bago tayo magbigay ng reaksyon, pakinggan muna natin ito. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ito pala. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman, sa kagitnaan ng kanyang term, ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan. Lalo na malabo na mga kababayan, malabo nang makuha pa yung kalooban natin ulit nito si Pangulong Marcos. O ito mga kababayan, dati nga ay talagang taga-suporta ako ni Pangulong Marcos. Kasama nga ako mga kababayan sa panahon ng pangangampanya ni Pangulong Marcos. Kasama tayo mga kababayan. Sumusunod tayo sa mga motorcade. Pero nga dismayado tayo. Stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya 3 years ago ay fresh na fresh pa siya. Din natin yan. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang magkaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya eh. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo. Tigilan nyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Nagkukunwari pa yung mga congressman, nagpalakpakan pa. Standing ovation pa mga kababayan. Nakala siguro nila, hindi natin alam yung kailang pinagagawa. Pinagluluko nga nila yung taong bayan. At yung sinasabi naman itong si Pangulong Marcos, naku po mga kababayan, nasa dulo lang ng dila yun. Hindi talaga totoo yun. Nagkukunwari nga, desperado na nga. Gusto nga ni Pangulong Marcos na tawag dito mga kababayan, maibalik yung tiwala ng taong bayan sa kanya, pero malabo nang mangyari nga.
Dahil marami nang nangyayari ng mga kabulastugan ng administrasyong ito. Nagsasawa na tayo eh. Hindi na nga natin pinapakinggan yung sunan itong si Pangulong Marcos. Noon mga kababayan, inaabangan natin kung ano yung sasabihin ni Pangulong Marcos. Pero ngayon, alam na natin eh. Puro lang kasinungalingan. Wala namang totoong sinasabi ang taong ito. Di ba? Eh bakit natin na pagtsatsagaan pa na hintayin kung ano yung sinasabi niya? Ito na mga congressman, nung sinabi na paimbestigahan yung flood control, kailangan may managot, kunwari pa yung mga hinahayupak, nagtayuan pa, nagpalakpakan pa. Sila lang naman yung gumagawa sa ganong katiwalian mga kababayan. Ano sabi ni Professor Winnie Monson? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay nyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Ibig sabihin, ang makapal yung mukha mga kababayan, ito pa lang si Pangulong Marcos. O, kasi nga, napakalaking halaga niyan. O kung binayaran yan, edi napakalaking bagay. Magkano? Billion mga kababayan? 234 billion ba? Eh grabe, ang laki ng mga kababayan. Eh bakit hindi binayaran ito ng pamilyang Marcos? Ang dami naman nilang pira. Ang dami nilang nanakaw noon mga kababayan. Ba't hinayaan ito? Walang naghahabol? Eh dapat managot si Marcos ito mga kababayan. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Wala. Anong pagbabago po ang ginawa niyo sa 3 taon? Cosmetic? Kumbaga. Yun ang mga kababayan, ayon kay Attorney Rowena Guanzon, dapat mahiya na itong si Pangulong Marcos Jr. Walang nangyari sa ating bansa. Puro lang pagpapapugi. Wala namang nangyari. Puro pagkukunwari lang. Kunwari na ganito yung gagawin natin. Iba nga yung sinasabi ni Pangulong Marcos mga kababayan kaysa totoong ginagawa ng ating Pangulo. Napakalayo mga kababayan. Dapat sibakin na talaga itong si Speaker Martin Romualdez, nanalo pa talaga mga kababayan. Bilang speaker ngayong 20th Congress, talagang pinaghahandaan nila ito. Talagang gusto talaga nilang simutin yung kaban ng bayan. Gusto talaga nila pagkatapos nilang manungkulan, talagang busog na busog sila. Talaga naman. Tamang-tama nga yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, mahiya ka naman, Pangulong Marcos. Nandiyan na, malapit lang sa'yo. Bakit hindi mo sinabi na puputulan ng mga daliri itong mga congressman na ito? Sila yung mga magnanakaw kasama na yung buong pinsang buo ko. Ako po mga kababayan, pinagluluko lang tayo ng administrasyong ito. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Kailangan si Bakina, itong si Romualdez. Lalong pahirap ng pahirap yung ating bansa mga kababayan. Shoutout kay Aida Sunga. Shout out ngayon Gonzales Malalasap. Mo ba ang karma? Ano ba ito? Gonzales, sinong Gonzales? Shout out na rin kay Irnio Perwilo. Shout out na rin kay tawag nito Biahiro Paki Alamero. Nasaan daw si BP? Hanapin mo kung hindi mo alam. Shout out na rin kay kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out na rin kay Nomer Cortesa, didilis ka rin. Ikaw, ano ka? Tawag nito, buhaya. Si Lalay. Shout out na rin kay kay Larry Alibango. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje, Religious ng Pulilan, Bulacan. At sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion, at saka si Yore. Shout out na rin kay Paul Jincio, Rose City. Flood control, slope, bakit? Walang rocknet or wire
miss. Wala talaga. Talagang ano yan, talagang binubulsa yung iba niyan, idol. Hindi talaga nila kukumplituhin yan. Shoutout na rin kay Dionisio Katubay. Shoutout kay Agapito Picasalis. Hindi yan flood control. Yan ay out of control project. Shoutout na rin kay Jaime Rodriguez. Flood control project. Budget kinain ng mga buhayang 2 patama talaga yan. Shoutout rin kay Felix De Leon, baka binangga ng barko ang diki kaya nasira. Binangga ng ano yan, ng isda. Shoutout kay Duray Apacaro, delikado sila sa 2 saan 28 like yon. Ano yon? Shoutout rin kay Danilo Adolfo o Danilao Adolfo, ano to? Danilo Adolfo, tama. Noong administrasyon, anong ginawa nila sa flood control? Ngayon, ang sisihin si BBM, mga Duterte, ang hero ngayon, paano tayo makamubuon? Mga politiko na para sa bayan, hinahabol niyo hindi para sa bansa, puro lang pataas ng mga mga ano, kayo sa Davao City 51 billion para sa flood control, bakit baha pa rin? Nasaan ang budget? Ngayon, puro kayo sisi. Nako po. Tanungin mo si Marcos kung saan napunta yung flood control. Huwag mong tanungin si Senador Rodante Marcolita. Shoutout na rin kay Ma'am Imelda Pascua. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondia TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.